Praise God. Hallelujah. So, pasok na po tayo dito sa loob, mga kapatid. At ngayon po umaga, tayo po ay ang aking pong pangangaral ay hindi muna po sa omniscience. Sapagkat ngayon nga po ay, nakita ko po kasi palaspas po pala ngayon. So gusto ko pong mabigyan ng diin kung ano nga po ba talaga ang ibig sabihin ng matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon doon po sa lungsod ng Jerusalem. Amen. So mga kapatid, bago po tayo magpasimula, tayo po muna tumayo. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po sa pagkakataon na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin na kami nga po, Panginoon, ay mga katipon at sa iyong mga salita, kami po ay mangusap at mag-usap, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang magagawa, Panginoon, kundi ang hingin sa iyo, O Diyos, na iyong ipagkaloob sa amin ang iyong kaunawaan. Na sa bawat salitang aming mapapakinggan, ito nawa ay tumimo at lubos naming maunawaan, Panginoon. Ayon na rin po sa aming kakayanan na unawain ka. Panginoon, maraming pong salamat. Kasangkapanin mo lamang po ang iyong alipin, ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, Panginoon. Gamitin mo upang mahayag nga po, Diyos, ang mga katotohanan sa iyong iglesia. Maraming pong salamat at ito po ay aming itinataas sa iyo, sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen and amen. So mga kapatid, ngayon po ay, sabi nga po ng iba ay Palm Sunday. Linggo raw po ng palaspas. So, totoo naman po mga kapatid, sa Bible, mababasa po natin na bago po ang Semana Santa, ang ating Panginoong Jesus ay pumasok po sa lungsod ng Jerusalem. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang ating pong inaalala ang matagumpay. Next na. Yan. Today, we commemorate Jesus' triumphant entry into the city of Jerusalem a week before His crucifixion and resurrection. The crowd greets Him with palm branches and shouting, Hosanna, meaning, save now, save us now. Amen. So mga kapatid, bago po ako pumunta dito, nadaanan ko po ang dalawang simbahan. Simbahan po ng Roman Catholic at kitang-kita po natin mga kapatid na habang nasa daan, traffic na po. Kasi marami po nagbebenta ng mga palaspas at marami naman pong namimili. Sabi ko nga, ano kaya ang significance ng palaspas na ito sa atin pong kasalukuyang panahon? Para po sa kanila, ito po ay pansalag sa mga kidlat. Nilalagay po sa mga pintuan para daw pumasok ang kidlat. Sa mga, yung iba naman, mga bad spirit. Hindi nila alam na sila mismo merong bad spirit. Amen! Kasi binulag po sila ng Diyos ng sanlibutan ito upang ang katotohanan, ang kaliwanagan ng katotohanan ay hindi sumilay sa kanilang mga puso't kaisipan, mga kapatid. So, gusto ko pong magbasa tayo ng mga talata. Pakibasa po. Matthew 21 verse 1 hanggang 11. Sige po. Sa Tagalog. Matthew 21, 1 to 11. Nang malapit na sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage sa bundok ng mga bubugo. Natusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Punta kayo sa susunod na layo at makikita ninyo mga ganoon ng isang babae na nakatali kasama ang kanyang anak. Palagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa
bumaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Amen. Lumakad niya ang mga alagad at ginawang nilutos ni Jesus. Verses na. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro. At isinapil sa likod ng mga ito kanilang balaban at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balaban sa daan, ngayon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsigawan ng mga tao na uuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David, pinagpalang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong-buksod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga-Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Amen. So hanggang 11 ako. Okay. So, napakinggan po natin ang mga talata. Meron pong kaugnayan sa matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Yesus doon po sa lungsod ng Jerusalem. So, ito pong event na ito mga kapatid. The event highlights Jesus. Next na tayo. So, hina-highlight po nito ang buong pagpapakumbaba, subalit matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Yesus doon po sa Jerusalem, mga kapatid. At ito nga po ay mababasa po natin sa 4 na ebanghelyo. Na kung saan, ang ibig sabihin lang mga kapatid, yung 4 na gospel, lahat po naglalaman dito pong Passion Week ng ating Panginoong Jesus. So kaya nga po, mga kapatid, makikita po natin dito ang simboliko katuparan ng mga inihula ng mga propeta sa lumang tipan, mga kapatid, na kung saan dito po ipinapahayag ang pagiging hari ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, hari ang ating Panginoong Jesus. So ngayon mga kapatid, ating pong pag-usapan ang kahalagahan nga po nitong Palm Sunday o ang triumphant entry ng ating Panginoon doon po sa City of Jerusalem. Number 1 mga kapatid, dito po nagkaroon ng kaganapan ang mga hula ng mga propeta. Fulfillment of prophecy. Yan. So, makikita po natin dito na yung mga nakahula nung una pang panahon bago ang kapanganakan ng ating Panginoon ay unti-unti pong nagkakaroon ng katuparan. At dito nga po, ina-assume po natin na ang mga hari, mga kapatid, ay sumasakay po sila doon po sa mga war horses. Wala pong hari na sumasakay sa mga donkey o sa mga asno. Amen. Kasi alam naman po natin ang symbolism. Kapag hari po, ang sasakyan po ng hari ay mga malalakas na mga uri ng kabayo, malalaki at pandigmang uri ng mga kabayo. Subalit dito po mga kapatid, kakaiba. Ang hari ng mga hari ay sumakay doon po sa asno. Amen. At dito nga po mga kapatid, ang simbolismo po nito, hindi po nangangahulugan na porke asno ang sinakyan ng ating Panginoon. Hindi po nangangahulugan ng kanyang kababaan. Kundi ang ibig pong sabihin ng asno mga kapatid, yan kasing perse na yan, magkahiwala yan, perse. Yan. But lack of fighting. So hindi naman po ginagamit ang asno or donkey sa pakikipagdigma. Amen. Para bagang digmaan, sasakay ka sa Toyota. Wala pong ganon. Pagdigmaan ang ginagamit po mga tangke. Tama? Dito po, sumakay ang ating Panginoon, donkey. Amen. Diba? Na ang ibig kong sabihin mga kapatid, ang hari ng mga hari ay dumating, taglay ang kapayapaan. Amen. Diba? Donkey are used for times of peace.
Samantalang yung mga yung mga kabayo, ginagamit po ito sa pakikipagdigma. Amen. Noong pong araw, wala pong mga mechanized na mga sasakyang pandigma. Lahat po ng mandirigma noong araw nakasakay sa kabayo. Sa Europa, libu-libong kabayo ang namamatay sa digmaan. Ganon din po sa Asia. Amen. Naalala ko tuloy yung mga napapanood ko. Amen. Di ba? Noong panahon, talagang kabayo ang ginagamit. At yung hari, walang duwag na hari. Ang mga hari noon, sila ang namumuna sa pakikipagdigma. Amen? Ngayon, nasaan ang mga hari? Nasaan ang mga presidente? Nagtatago. Amen? Sa panahon ng sakuna, hindi mo makikita. Amen? Walang-wala mga kapatid, di ba? Kung biblikal ang pag-uusapan, lahat ng pinuno ng mga bansa, wala sa katotohanan. Amen? Mabuti pa noong panahon, di ba? Sila Genghis Khan, sila Alexander the Great, sila talaga ang namumuna sa pakikipagdigma. Si Haring David, o di ba? Nakikita niyo si David, ilan ang pinapatay? Libo-libo. Amen? Isipin mo, hari ka, ang papatayin mo libo-libo. Wow! Ganoong katindi ang hari. Amen. Ngayon, kahit walang alam, basta papula, panalo na. Hari ka na. Hindi po ganoon mga kapatid. Ang hari noon sinasanay sa pakikipagdigma, sa diplomasya. Lahat alam po ng hari. Amen. So, ang ating Panginoon, papasok na po dito, yung pagiging omniscient ng ating Panginoon. Di ba? Alam ang lahat ng bagay. At alam niya na siya sa kanyang plano ng pagtubos ng sangkatauhan, kinakailangan niya na magkatawang tao. Amen? Diba? May kinalaman po ito sa atin pong papag-aaral kanina sa Sunday School po natin. Amen? So, at kung babasahin nga po natin sa Isaiah 31 verse 1, ano sabi doon? Isaiah 31 verse 1. Habang kayo umaasa sa tulong ng Ehipto at nagtitiwala sa bilis ng kanilang mga kabayo, nananalig sa dami ng kanilang mga karwahe at sa matatapang nilang mga kabayo. Sa halip na sumangguni at umasa kay Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. So mga kapatid, yan po ang kalagayan ng Israel noon. Umaasa lamang po sila saan? Sa mga tulong ng ibang mga bansa. Sa tulong ng Ehipto, mga kapatid. Di ba? Na ang Egypt, mga kapatid, umaasa lamang sa kanilang mga kabayo, sa kanilang mga mangangabayo, at sa kanilang mga karuwahe. Chariot yun, mga kapatid. Yan yung mga mechanized nila. Doon po nakasakay yung mga manunudla, yung mga archer, mga kapatid, sa chariot. Amen? Diba? So, unti-unti talaga nag-evolve din. So, meron talagang evolution, ang digmaan. Pero, sa paglikha, walang evolution. Amen? Then, ganun din po pakibasa. Zechariah chapter 9, verse 9. Ito na po yung hula patungkol sa ating Panginoong Yesus. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan. Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan. Batang asno ang kanyang sinasakyan. Hindi lang basta asno ang kanyang sinakyan, kundi batang asno. Ibig sabihin, wala pa pong nakakasakay. Diba? Nasubukan niyo bang sumakay sa isang kabayo na wala pang nakakasakay? Inuhulog kayo noon, mga kapatid. Talagang mailap yon. Amen. Hindi pa siya tame, kumbaga. So, malalaglag po kayo. Pero ito, nung sinakyan ng ating Panginoon, tahimik itong batang asno na ito. Simbolo ng kababaan ng ating Panginoon at ang kanyang kapayapaang taglay. Amen. So, ang Panginoon po, hindi na parito upang makipagdigma. Kung may digmaan man,
nataglay ang Panginoon, hindi po digmaan ng mga sandatahang lakas ng armies, mga kapatid, kundi ang digmaan po ay tinatawag na spiritual battle. Amen. Digmaang spiritual. Ganon din po mga kapatid, pakibasa na rin. Matthew 5:44. Dito naman ang sinasabi ko, hingin ninyo ang inyong mga kaaway at panalangin ninyo ang mga bubusing sa inyo. Amen. So, what I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you. Gawan ninyo ng mabuti sila na mga napupuot sa inyo, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Amen. Diba? Yung mga gumagamit lang sa atin, kumbaga ginagamit ka lang bilang sangkalan. Tama? O kaya ginagamit pa lang para panakip. Alam niyo na yun, panakip butas. So, pray for them. Sila na mga gumagamit sa atin. Amen. Then, ipanalangin natin sila, mga kapatid. Okay. So, mga kapatid, nakikita po natin, noong linggo po, bago ang mahal na araw, ito po ay katuparan ng propesiya para sa ating Panginoon. Number 2, ang pagpasok ni Jesus, the triumphant entry. So, pumasok na nga po ang ating Panginoong Jesus. Yan. On that day, Jesus rode into Jerusalem on the back of a borrowed donkey. Alam niyo mga kapatid, hindi nga sarili ng Panginoon yung aso yun eh. Hiniram lang. Amen. Inutusan lang yung dalawang alagad na, sige, pumunta kayo doon sa kaling yun. Meron doon nakatali na dalawang aso, isang nanay, isang anak. Kalagan ninyo. At kung may nagtanong, sabihin nyo, kailangan ng Panginoon. So, ganun nga ang nangyari, di ba? Inihula niya, sinabi niya sa kanila, pero naganap, mga kapatid. May nagtanong yung may-ari, bakit anong ginagawa niyo? Sabi ng dalawang alagad, pinapakuha ng Panginoon gagamitin niya. Sige, pumayag. Mga kapatid, so kita nyo kaagad ang pagkilos ng Panginoon. So nandoon po yung leading ng Espiritu ng ating Panginoon sa mga kaganapan. Amen. So, His disciples spread their cloaks on donkeys. So inilagay po ng mga alagad ang kanilang mga damit doon po sa ibabaw ng likod ng asno at doon pinaupo ang ating Panginoon. Amen. Alam nyo kanina mga kapatid, habang inaawit po nila yung solemn song na yon, O Diyos, Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Saan ka nakakita ng haring nagmamahal sa kanyang mga nasasakupan? Di ba ang hari binamahal ng mga nasasakupan? Ang Diyos po natin baliktad. Siya pong hari ang nagmamahal sa kanyang mga nasasakupan. Amen! Diba? Kung maiintindihan lang natin mga kapatid, ang mga letra o ang mga titik na nasa musika na ating inaawit, kung naiintindihan natin hindi pwedeng hindi ka umiyak. Amen? Diba? Saan ka nakakita? Hari, mahal, ang katulad natin. Diba? Hindi dapat palakpak ang tenga natin. Minahal ka Kung ang mga politiko nagsisigawan yung mga botante nila, mahal ka namin, gobernador, mahal ka namin, mayor. Sino mo yan? Ang tanong, si mayor kaya, mahal kayo? Diba? Kung ang mahalan ni mayor, yung pera na makukuha niya pag makaupo na. Ako po, prangka kong magsalita. Dahil wala pong nanunungkulan na ang hangad talaga maglingkod. Wala. Sa panahon ngayon, nakasulat di ba? Sa huling araw, ang mga tao ay magiging mapagmahal sa kanilang sarili. Maibigin. Saan? Saan?
Sa salapi. Mali ba ang Biblia? Tama. Maibigin sa salapi. Kasi nagbibigay sila ngayon ng salapi. Pero ang kabig, hindi lang 10 doble ang makukuha nila. Amen. Sabi nila, Pastor, dapat walang politika. Hindi po politika ang pinag-uusapan dito. Katotohanan. Amen. Katotohanan, mga kapatid. Dahil hindi ba pwedeng i-itchapwera natin ang mga kaganapan. Kung laganap ng kasinungalingan, kinakailangan may katotohanan na magsasalita. At magbibigay ng kaliwanagan sa mga tao. Amen. Wala pa akong kailangan dito, mga kapatid. Ang sinasabi ko lang, yung katotohanan, doon tayo. Amen. Diba? Diba? Kung meron ba akong pinapanggit na ini-endorso kami na ito, wala. So, hindi ako namumulitika, mga kapatid. Kasi, may kaugnayan po yun eh. Ang Panginoon sa pagpasok sa Jerusalem. Pinapasok nila pa si Jesus sa mga Jerusalem ng buhay. Kasi kung ang Jerusalem, pag-uusapan natin mga kapatid, ang Jerusalem po ay ang pinakasentro ng Israel. Kapitolyo yon ng Israel. Amen. So sa tao, nasaan ba ang sentro ng tao? Puso natin. Kaya ang tanong, pinapasok na ba natin si Jesus? Matagumpay ba siyang pumasok sa puso natin? Kung hindi pa mga kapatid, kailangan papasukin. Para makapasok, hubarin natin ang ating mga kasuotan. Yung mga pagkukunwari, yung mga pagmamalaki, yung entitlement natin. Kasi madalas po natin dala-dala yan eh. Di ba? Lahat naman tayo, ganun dati. Di ba? Feeling mo entitled ka. Na pagdating mo dito, uupo ka na lang. Di ba? Hindi naman kusang lumalagay ang mga upuan na yan dyan. May gumagawa dyan, mga kapatid. Amen? At ang Diyos po, kinakailangan din po na tayo ay makipag-cooperate sa Diyos. Nag-ooperate ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pero kinakailangan natin makipag-cooperate sa ating Panginoon. Amen? Diba? Kailangan yun, mga kapatid. Para masabi na tayo nga ay mga totoong anak ng Diyos. Amen? Alam niyo mga kapatid, minsan ito yung sakit ng mga Kristiyano eh. Habang tumatagal, nagiging professional worshiper na tayo. Nalala ko pa din. Meron mga Kristiyano, matatagal na talaga. Na hindi na nga pumapalakpak eh. Hindi na lumuluhod. Sabi ko, wow, yan mga professional worshiper. Dahil, pero ang totoong worshiper, habang tumatagal, lalo siyang bumababa sa Panginoon. Amen! Awit pa lang laglag na agad luha niya. Kasi naiintindihan niya na eh. Amen! Hindi mo na siya kinakailangan pang pagsabihan. Siya na mismo kusa na gagawa. Yan ang mga totoong lumalago na sa ating Panginoon. Amen! Amen! Kasi, sino ba yung mga lagi na lang inuutusan? Gusto nyo ba utusan kayo? Pangit yun. Di ba? Kung ang Diyos, kahit na tayo utusan, kung ayaw mo sumunod, hindi ka talaga susunod. Amen? Kaya ako po, hindi ako nag-uutos. Never ninyo akong narinig na ako'y nag-utos sa inyo. Amen? Dahil ang gusto ko, pusa. Masaya ko doon. Amen? Kasi kung kayo sumunod dahil inutusan lang, hindi ako masaya doon. Hindi. Ganon din ang Panginoon. Hindi masaya na tinatakot ang mga tao. Amen? Tatakutin ka ng kaparusahan sa impyerno. Dami kong nakikita niyan mga kapatid, tinatakot. Ipinapakita. Ito ang impyerno, naglalagablab na apoy. May nakakita na daw. Si Michael Jackson, si Bob, nandun sa impyerno. Sino may sabi? Unbiblical po yun. Amen?
Sabi nga ni Paul nakarating na siya sa ikatlong langit. Sabi na, kumbaga hindi pwedeng sabihin yung mga bagay na nakita doon. Bakit ngayon pwede nang sabihin? Hindi ang ibig sabihin, fake yung mga ngayon. Amen? Fake yun! Ang gusto po ng Diyos, meron ba namang pagmamahal na inuutusan kang mahalin ka? Hindi, di ba? Wala! Kung sinabi ng Panginoon, love the Lord with all your heart, kinakailangan lang, sinabi niya lang yun, mahalin ninyo ang Diyos. Amen. Pero hindi sinabi ng Panginoon, mahalin ninyo ako, love me. No. Kundi, mahalin ninyo ang Diyos. So mga kapatid, kung mahal po natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Amen. Yung commandment ng ating Panginoon. Amen. So, mga kapatid, dito po. Pakibasa, 2 Kings 9:13. Ano po sabi doon? Ikalawang hari, 9:13. Sige po. Karinig dito'y dali-dali pinabilis ang kanilang mga kalaban na pinulatan sa kanan ni Jehu. Ipa nila ang mga propeta at sa kasulikaw. Mabuhay si Jehu, mabuhay ang hari. So ito po sa panahon ni Jehu, na kung saan si Jehu po ay hari. Amen. So makikita na kagad natin doon, nagmadali sila hinuban ang kanilang mga damit at inilagay po doon sa hagdan na yayapakan po ng haring si Jehu. Amen. Kumbaga sa ating kasalukuyang panahon, red carpet ang lalakaran ng hari. Pero noon, hindi lang red carpet, damit talaga. Amen. Buhubarin mo yung damit mo, ilalatag mo sa kanyang daraanan. Ibig sabihin, submission. Amen. Nagpapasakop ka sa hari mo. Diba? So, diba? Yun na po yung pinaka-ano natin anong tawag doon? Kasi ang damit po, may sinisimbolo po ang damit, mga kapatid. Dito makikita ang iyong kalagayan o estado ng pamumuhay. Amen. Diba? Kaya nga ako, pinapakita ko talaga ang estado ng buhay ko sa pamamagitan ng pananamit ko. Hindi ako magdadamit ng mararangyang damit katulad ng iba. Amen? Kasi kung nakikita ko naman kayong ganyan din naman ang damit ninyo, hanggat maaari gusto ko kayong bagayan. Amen? Diba? Kung pupunta ka sa mga lugar na mahihirap, magsuot ka ng mahirap. Ano nga naman pupunta ka doon? Nakabarong ka. Hindi, pastor kasi ako Tapos nakaditok-tok ka pa. Lakad mo, naglalagatak. Oh. Nasaan? Diba? Kaya nga po, yung mga missionary, trained po sila na kung ano yung kultura na kanilang dadatnan, pakikibagaya nila. Diba? Yung mga nagmisyon sa China, dapat inaalam nila yung salitang Chino. Yung Chinese na pananalita. Then yung kostumbre ng Chino, ginagaya nila. Pero iba. Dahil ang dala po nila, salita ng Diyos. Ginagaya nila yung pananamit, yung kultura, yung mga, kung ano yung ginagawa nila. Halimbawa, pupunta ka ng Japan. Diba? Sa Japan, hindi uso magmano sa matatanda. Pag nakita ka ng matanda, di magbaw ka. Papagayin mo sila. Amen. Custom nila yun Amen. So, ganun yung mga kapatid. Diba? Ang Panginoon, bagamat Diyos, pinakibagayan ang tao. At hindi nga lang, hindi pa nga nakikian talaga Ibang-iba ang Panginoon. Wala namang kung tao, ipanganganak sa sabsaban ng mga hayop. Pero siya doon talaga ipinanganak. Anong ibig sabihin ito mga kapatid? Pinapakita ang pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Ganun po siya kababa. Amen. Diba? Sino ba naman ang hindi maiiyak kapag nakikita mo ang hari mo gano'n? Amen? Gaano katigas ang damdamin mo kung hindi maaantig sa ganitong sitwasyon?
At yun ay kung mauunawaan lang talaga natin ang itinuturo ng banal na kasulatan. Amen? So, wala pong Kristiyano na mapagmataas. Walang Kristiyano na mahirap magsalita mga kapatid. Maraming masasagasaan. Pero hayaan na lang po natin ang Diyos ang mangusap. Jesus was openly declaring to the people that He was their King and the Messiah they had been waiting for. He comes by love, grace, and mercy. Naparito ang ating Panginoon. Taglay ang kanyang pagmamahal, ang kanyang biyaya at kaawaan sa mga tao. Amen. So, eto, saan ka nakakita? Yung hari mo, ang daladala, pagmamahal niya. Amen. Sa mga tao, sa mga nasasakupan. Ibinibigay niya ang kanyang biyaya sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. At siya'y nahahabag sa kanilang mga kalagayan. Amen? So nakikita nga ng Diyos yung kalagayan ng puso natin eh. Hindi lang puso natin. Hindi ba ganun tataka? Kung nakikita ng Diyos ang puso natin, ang laman ng isip natin, hindi niya kayo nakikita ang ating mga pangangailangan. Amen? Diba? So kitang-kita niya yan. Walang laman ang pitaka mo. Uuwi ka maglalakad. Kita ng Diyos yan, mga kapatid. Kita ng Diyos na may problema ka. Kita ng Diyos na mahina ang pangangatawan mo. Kita ng lahat ng ating Panginoon yan. Kaya nga lang, hindi siya makakilos dahil sa kawalan ng pagtitiwala ng mga tao sa Kanya. Amen. So, kulang tayo ng pananampalataya sa Diyos. At ngayon, mga kapatid, matagumpay na nakapasok ang Panginoon sa Jerusalem ninyo. Amen. At dahil dyan, mga kapatid, kayo ay magtatagumpay laban sa kasalanan at sa kamatayan. Number 2 na tayo pa. Victory over sin and death. Diba? Nakapasok na si Kristo sa puso ninyo, may tagumpay na kayo. Amen. While the entry into Jerusalem is met with joy, it also implies the suffering and death that Jesus will endure. So, nangangahulugan daw mga kapatid, na sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, dadanasin niya ang hirap at kamatayan. Amen. Ano ba ang implikasyon nito sa buhay ng mga mananampalataya? Once na pumasok sa Jesus sa puso natin, sa buhay natin, tiyak po ito mga kapatid, suffering and death, daranasin natin. Amen. Suffering. Dahil sa pagsunod natin kay Kristo, tayo po ay dadanas ng paghihirap. Amen. Hindi po madali ang mabuhay. Diba? Alam niyo mga kapatid, kung gusto niyo talagang yumaman, gusto niyo ba yumaman? Makinig kayo kay Erwin Tulfo, yayaman kayo. Alam niyo ba yung sinasabi ni Tulfo? Kaya nga galit na galit si Richard Gomez. Hindi ito chismis mga kapatid. Kung gusto niyo yumaman, pakinggan niyo si Erwin Tulfo. Yayaman kayo. Kayo mga may pera, lalo pa kayo magkakapera. Cryptocurrency. Yan po ang sikreto nila. Gusto niyo yumaman? Ayaw ko lang. Kung sa pagiging mayaman ninyo, magiging masaya kayo. Pero isa lang ang tinitiyak ko mga kapatid. Kung kayo ay na kay Kristo, kahit mahirap kayo, masaya kayo. Amen! Kahit naghihirap po tayo, magiging masaya tayo. Amen. Dahil nasa atin ang kayamanan na hindi nakikita ng buong sanlibutan. Amen! Hallelujah!
So mga kapatid, hindi lang po kayamanan nasa atin. Ina-assure po ng ating Panginoon ang katagumpayan laban sa kasalanan. Amen? Dahil wala pong anak ng Diyos ang nananatili sa kasalanan. Although nagkakasala, pero hindi nananatili sa kasalanan. Amen. Wala po kasing taong hindi nagkakasala. Diba? Naalala niyo ba si Paul? Sabi ni Paul na ang salarin itong katawan. So, hanggang nasa katawan ka, magkakasala ka sa Panginoon. Amen? Diba? Sabi ng Espiritu mo, bangon na! Sasamba tayo! Wow, hindi ko ngayon. Walang pasok. Pero bakit kung may pasok ang aga-aga natin? Diba? So makikita natin, sino ang salarin? Katawan! Oh. Yung espiritu mo, gusto ka lang pabangunin eh. Pero walang magagawang espiritu kung ayaw ng katawan. Alam nga naman yung espiritu mo lang ang pupunta dito. Hindi ka makikita ni pastor. Amen. Pwede na kung si pastor gagamitin yung espiritu niya. Hindi nagkita-kita kayo. Oh, Brad, kumusta? Kaya lang, hindi mabubuot ang upuan para maisaayos sa pamamagitan ng espiritu. Hindi na kailangan ng katawan. Amen. So, mga kapatid, magtatagumpay po tayo laban sa kasalanan. Pangako ng Diyos yan, magtatagumpay natin. Kaya nga ibinigay ng ating Panginoon, di ba? Ang kapatawaran. Ang pagpapatawad ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Ilang beses mo ba patatawarin ang iyong kapatid? 70 times 7? O 7 times 7? 49 lang? Hindi. Sabi ng Panginoon, 70 times 7? 490, di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, hanggang may kapatawaran, hanggang may humihingi ng kapatawaran, magbibigay ang Diyos ng kapatawaran, ng forgiveness. Amen. Kaya nga po ibinigay ng Diyos yung 1 John 1:9. Amen. Di ba? Kapag humingi ka ng tawad, kapag iyong isinaysay sa Diyos, ano yung mga kasalanan, siya'y tapat na patatawarin ka sa iyong mga kasalanan at lilinisin ka sa lahat ng iyong karunungan. Amen. Lilinisin po tayo ng Diyos. Amen. So, yan po yung katotohanan mga kapatid. Kaya nga po, tayo na mga na kay Kristo, dadanas po ng hirap. Alam naman po natin ang katotohanan. Sinabi ng ating Panginoon, those who endure to the end shall be saved. So ano ang i-endure natin? Ano ang pagtitiisan natin kung walang mga kahirapang mararanasan? Ano pinagtiisan mo ang sarap ng buhay? Sawa ka na ba sa sarap? Ako hindi ko nararanasan yung totoong sarap. Yun po yung inaasam ko, yung sarap ng buhay sa piling ng ating Panginoon. Amen? Nanay, wala nang maintenance, wala nang sakit ng tuhod, Sister Weng. O, di ba? May sumasakit ang tuhod at sumasakit ang balakang. Sumasakit ang... Lahat na lang may sakit. Amen. Sino ba dito ang walang nararamdamang sakit? Tapos kung nga po ang kamay, kung wala pang nararamdamang sakit, lahat meron na pala. Purihin ng Diyos, lahat meron. Amen. Hindi ko pwedeng wala. Sakit sa bulsa. Oh, di ba may sakit sa bulsa? Oh. Ako hindi pa naman, meron pa naman ang bulsa kong barya. Okay. So, then, victory over death. Yan. Tagumpay laban po sa kamatayan. Ano ba ang katibayan ng tagumpay laban sa kamatayan? Diba? Sa linggo, aalalahanin po natin yung pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Yan ang tagumpay laban sa kamatayan. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, bagamat tayo'y mamamatay, though mamamatay po tayo,
Pero ang sabi ni Jesus Christ, ganito, though you die, yet you will live again. Diba? Bagamat mamamatay ka, pero mabubuhay ka muli. So yun yung po pinakamaganda mga kapatid, na tayo ay mabubuhay muli. This resurrection has a transformative power that extends beyond physical dominance. This power, often understood as a spiritual conquest, whereas teaching, love, and grace reshape people's faith of beliefs, mga kapatid, desires, and behaviors. Mga kapatid, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ay meron pong kapangyarihang taglay. Amen? Meron pong kapangyarihan yon. Naranasan nyo na ba? Yung resurrection ng Panginoon. Ako po, nakikita ko po sa bawat pahina ng Biblia na yung pagkabuhay ng ating Panginoon muli, may taglay na kapangyarihan. Yung mga duwang na mga mananampalataya, nagkaroon po sila ng lakas. Amen. Yung lakas po nila, kaya na nilang harapin yung kamatayan. Amen? Diba? Nag-uunahan na po sila. Hindi na sila takot mamatay. Amen? Pero tayo, palibasa hindi natin nararanasan yung persecution, takot na takot tayo mamatay. Diba? Hanggat maaari gusto mo mabuhay ng 100 years. Ako ayaw ko nun. Kung 100 years lang naman, tapos hindi na ako makakatayo, susubuan na lang ako, hindi na. Hindi ka na makabangon sa higaan mo, may mga bidsor ka na, sugat-sugat na yung likod mo. At least buhay ka, pastor. Ha? Hindi ako taga-sanlibutan. Gusto ko nang umuwi. Amen? Kayo, gusto niyo bang umuwi? Uwi na kayo, pastor, gutom na ako. Uy, alas 11:28 pa lang, ha? Pastor, dalian mo na, uwi na ako. Saan? Sa langit? Hindi! Sa bahay. Pastor naman, langit, di mamamatay na ako, no? Yun po ang ibig ko sabihin. Gusto ko na rin umuwi. Oh. Di ba? Alam niyo mga kapatid, sabi ng Biblia, hindi tayo mga tagalupa. Di ba? Tagalangit ka. Pero bakit ayaw mo sa langit? Sino ba sa inyo dito ang nawalay na sa pamilya? Ako po na ako'y binata pa. Umiiyak talaga ako. Diyan sa tita ko sa Quezon City. Uwi na ako eh. Nandito ako sa may hagdan. Nakatingin ako sa silangan kasi alam ko, yung Bicol, bandang silanganan yun eh. So, ba't ka nun umiiyak? Kasi uwi na nga ako eh. Ano, talaga ka ha? Ano ba, dumideli ka pa ba sa nanay mo? Hindi. Gusto ko lang sa bahay namin eh. Gusto ko lang makita yung bahay, yung mga kapatid ko, yung magulang ko. Kasi para bagang at is ka sa bahay nyo. Amen? Kasi kahit okay naman ako sa tiyahin ko, sa mga pinsan ko, pero hindi ako palagay. Amen. Iba na talaga yung bahay nyo. Amen. Dito ba sa mundo ito, palagay kayo? O hindi? May takot kayo, di ba, lagi? Pag lalabas ka lang, palibasa na, mainit ang panahon, mainit ang ulo ng mga tao. Sa kalsada, hindi na nag-aaway. Di ba? Kahit malayo pa, napinahan lang, galit na galit na. O, bakit? Yan. Kasi, wala, may initin ang ulo ng mga tao ng mundo. At kung mainitin ang mga ulo, alam nyo na, ang pupuntahan nila, mainit. Amen? Mas lalong mainit ang pupuntahan nila. Kaya dapat sa mga anak ng Diyos, cool ka lang. Amen. Dahil ang pupuntahan natin, hindi mainit, kundi tama lang. Hindi naman malamig. Baka naman tayo manigas. Tama lang. O, diba? So mga kapatid, tagumpay laban sa kamatayan. Pakibasa po, John 14:27. Kaya paano ang iwan
huwag mapagabag ang inyong loob. Huwag kayong matatakot. Amen. Yan ang sabi ng Panginoon. Kasi ang ibinibigay niya sa atin, kapayapaan. Amen. Sabi niya, peace I leave with you. My peace. Diba? Ibang klase kapayapaan ito dahil kapayapaan na meron si Kristo iniiwan sa atin. Na kahit sa kamatayan, mapayapa ang Panginoon. Kahit binubugbog, hindi kumaganti. Amen? Mapayapa. Amen. Kahit harapin ang kamatayan, may kapayapaan ang ating Panginoon. Gusto niyo ba yun? Na kahit na sasabihin, o bibitayin ka na bukas dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, okay lang. Amen. Diba? Kasi noong araw naman, hindi mahirap ang pagpatay eh. Sa Saudi nga, napakadali ng pagpatay ng tao. Pupunta ka na ng ulo, patay ka na. Diba? Pero ang mga alagad, napakahirap yung dinanas po nila. Binalatan ka ng buhay. Anong ibig sabihin ng binalatan? Tatanggalin mo yung balat mo, yung skin mo. Tapos, sa mga early Christian, may tinatawag po quarterly na pagpatay. 4 na kabayo. Nakatali ang kamay mo, ang paa mo. Sa magkakaibang direksyon, papalun yung mga kabayo yun. Mag-iwalay ka, siyempre, 4 na parte. Mag-aapat ka. Sunod. Yun ang parusa na tinanggap ng mga Kristiyano sa mga taga-Roma. Sasabihin ko ng totoo, sa mga Roman Catholic, yan po ang nagparusa sa mga Christians, mga kapatid. Yung mga Pope, sila. Inquisition. Ipagtatagol pa nila, Roman Catholic, wow. Ano lang sila, bulag lang talaga sila. Pag gano'n ang nangyari, mga kapatid. Then number 4 pa, revelation of God's plan of salvation. So, mga kapatid, ang pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem ay kapahayagan nga po ng plano ng kaligtasan ng ating Panginoon Diyos. So, inireveal niya na, eto na, parating na sa climax ng redemption ng tao. Then pumasok na si Kristo sa Jerusalem. Viernes Santo, papatayin si Kristo. Sabado de Gloria, mabubuhay siyang muli. Amen? Diba? Bukas, simula na ng Passion Week. Lunes Santo na. Amen. Ngayon, ano kayang gagawin natin? Pag Lunes Santo, wala na pasok ang mga estudyante. Amen? Sister Kay, wala na pasok. At mga bata? Graduation pa po. Ay, graduation pa. Okay. So, pwede na tayong mag-evangelism sa mga kabataan. Tama? Pwede na. Pwede na. Oo. After Holy Week. After Holy Week, pwede na tayo, di ba? Mag-evangelism sa mga kabataan. So, kasi nire-reveal na po ng Panginoon sa atin yung plan of salvation. So, triumphant entry ng ating Panginoon, yung linggong yon ay napaka-crucial, umahalagang moment sa ating pong kasaysayan. At dito nga po, ina-unfold o ipinapakita ng ating Panginoon, isinisiwalat ang plano ng Diyos ng pagliligtas. Amen. Diba? So mga kapatid, nakaplano ng lahat. Mula sa kapanganakan ni Kristo, nandoon po yung sa Genesis pa lang, nandoon na kagad, di ba? Yung binhi ng isang babae, eto na yon, si Kristo. At dito mga kapatid, linggo ng palaspas, pumasok na si Kristo para isang katuparan ang plan ng pagliligtas. So, only God can provide for our salvation. We are utterly unable to save our sins and its consequences. Alam naman po natin na walang tao na pwedeng iligtas ang kanyang sarili mula sa kasalanan. Kasi lahat ng tao ay nagkasala. Romans 3:23. All have sinned and fall short of the glory of God.
Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God, ano ba ang kaloob ng Diyos? Eternal life. Diba? Buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Amen. So, wages, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya may namamatay. Kaya lahat po tayo mamamatay. Yan po yung ebidensya na tayo ay mga makasalanan. So, ang tinubos ng Panginoon ngayon, yung kaluluwa natin, hindi naman itong physical natin eh. Dahil walang katubusan to, mamamatay talaga. Pero para matubos ang katawan, papalitan ng Diyos ng katawang bukol sa langit. Amen. Kaya nga po, sabi ni Paul, ang huling-huling ililigtas ng Panginoon ay ang ating katawan. Unang iniligtas yung ating mga kaluluwa. Amen. So papalitan ng ating katawan, ng katawang walang kasiraan. Yun na po yung kaligtasan ng ating katawan. Katawang walang kasiraan. So, sa ngayon, itong katawan na to, mamamatay talaga. Patunay lang na itong salamin. Amen! Ito'y makasalanan. Kaya kung hindi ka mamamatay, wow! Daig mo pa ang Panginoong Jesus. Diba? Daig mo pa. Si Jesus namatay eh. Dahil kinuha niya yung ating kasalanan. At kung hindi ka mamamatay, daig mo pa. Amen. At sigurado, isa kang buwan na Kristo. Amen. Sigurado yun. Wait. Dahil hindi ka mamamatay. Eh, Pastor, hindi. Ira-rapture ako. Okay. Hindi ka na namatay. Pero, ito, pinalitan ang katawan mo. Kasi walang magmamana ng kaya ng Diyos na may laman at dugo. Amen? Wala. Then, ito na mga kapatid, pagtatapos natin. Number 5, call to commitment. So, pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem ay panawagan ng ating pong commitment. Amen. Kinakailangan magtalaga tayo. Mag-decide tayo. Pumasok na si Jesus sa Jerusalem. This is a time for commitment. Dapat na tayo magpasya. Susunod ba ako kay Kristo o hindi? Amen. Okay. The commemoration of Palm Sunday served as a call for each and every one of us to open our hearts to Jesus and commit to following Him, reflecting the joy and hope that His entry to Jerusalem symbolizes. It suggests, mga kapatid, next power. Ang sabi po dito, it suggests that just as Jesus was publicly welcomed in Jerusalem, He also desires to be welcomed within our hearts. So gusto rin po ng Panginoon na tayo rin po ay magbubukas ng ating pong puso para papasukin siya. Amen. Naalala niyo ba? Sa Revelation chapter 3, sabi doon, ang Panginoon Jesus kumakatok sa mga pintuan ng ating mga puso. At ang sino mang magbubukas nito, papasok ang Panginoon. At siya'y kakain, nakasalo tayo. Amen. So, kumakatok ang Panginoon. Pumapasok ang Panginoon sa kanya-kanya natin Jerusalem. Ngayon, welcome ba siya sa puso at isip po natin? Tandaan po natin, puso at isip, tanggap pa natin si Kristo. So, hindi lamang dahil masaya tayo. So, emosyon yon, puso yon. Pero kinakailangan sa pagtanggap mo sa Kanya, naiintindihan mo kung ano ang mga consequences, kung ano ang magiging bunga ng pagtanggap mo kay Kristo. Handa ka bang mahirapan? Handa ka tayong pahirapan? Kung ang sagot po ay yes, handa ako. Pasok
Papasok siya. Handa ka bang mabugbog? Dahil kay Kristo. Handa ka bang masaktan ang puso mo dahil sa sasabihin ng mga tao patungkol sa iyo dahil sumasampalataya ka kay Kristo? Payag kang sabihan kang buang ka. Fake kayo. Hindi totoo yan. Simbahan ninyo. Eh, sino ang totoo? Sino totoo? At paano nasabing hindi totoo ang pananampalatayang apostoliko? Sino ang totoo? Yung paniniwala na ang Diyos ay isa ngunit may tatlong persona, o ang paniniwala na isa lang talaga ang Diyos at nagpahayag sa hindi lamang tatlong kapahayagan kundi ubod ng daming revelasyon. Amen? Diba? Revelation yun eh. Diba nagpahayag siyang bilang ulap, haliging apoy. Diba? Kay Moses, naglalagablab na puno na hindi natutupo. Ang daming kapahayagan ng Panginoon. Diba? Kay Jacob, ano yun? Yung hagdan na patungo sa langit, diba? Na nakita niya ang mga anghel at nagpanaog doon. So, ang daming kapahayagan ng ating Panginoon. Pero isa lang siya. At itong Panginoon na ito, na nag-iisa, ay naghahanap at nais niya na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. At ganoon din siya sa atin. Amen? So yung relasyon na yun ay magiging intimate mga kapatid sa pagpasok ng Panginoon sa ating personal na Jerusalem, mga kapatid. As we welcome Him by opening our hearts and mind and allowing Him to reign into our lives. Hayaan po natin na pagharian ng Diyos ang ating pong mga buhay. Amen. So pakibasa po, Psalms 37 verse 5. Yung sarili sa kanya italaga, tulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Amen. Diba? Mga kapatid. Then Joshua 24:15. Diyan po tayo magtatapos. At kung inakala niyo sa Panginoon, pipiliin mo sa kung sino bibigyan sa dakong roon ng ilog, ang Diyos ng mga Amorreo, na ang lupain nila ay inyong pinatahanan. Ngunit siganang aking at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Ngayon mga kapatid, ito po yung sinasabi ni Joshua. Mamamatay na siya dyan ha? Mamamatay na si Joshua. Sabi niya, and if it seems evil to you to serve the Lord, kung masama para sa inyo ang paglingkuran ng Panginoon, mamili kayo sa inyong sarili sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Amen. Yung bang mga Diyos ng inyong mga magulang na kanilang pinaglingkuran sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amorreo na kung saan ang kanilang mga lupa ay inyong tinatahanan. At itong sabi ni Joshua, but as for me, subalit para sa akin at sa buong sambahayan ko, sa buong pamilya ko, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen! Mga kapatid, maghanap po kayo ng magulang ninyo. Kung pwede na talagang mamili ng magulang. Yung magulang na ang sinasabi ay ito, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Hanapin nyo. Katukin ninyo ang mga bahay, mga kapitbahay ninyo. Kung yung nanay o tatay nila
Ganito ang kanilang paniniwala sa buhay. Na maglilingkod sila sa Panginoon kahit anong mangyari. Amen? Diba? Bihira lang yung taong ganyan. Kaya, pagkaingatan ninyo yung pananampalataya meron kayo sa ating Panginoon. Amen. Ito si Joshua. Huli na yan ha. Joshua 24. Chapter 24. Huling bahagi na po yan. Mamamatay na si Joshua dyan. Yan kanyang sinabi. Sa harapan ng kanyang mga kababayan, kasi leader po si Joshua. Mamili na lang kayo. Amen. Mamili kayo. So, may kalayaan mamili ang tao. Pero ako po naniniwala, noong tayo po ay kinongker na ng Panginoon, nung malayang nakapasok ang Panginoon sa ating mga Jerusalem, nagkaroon na po tayo ng pagtatagumpay. Amen? Napagtagumpay na po natin ang kasinungalingan na ipinunla ng kaaway sa ating mga kaisipan. Amen? Binura na yan ng ating Panginoon at inilagay ang katotohanan. Amen? Napagamat may kahirapan, pero may katiyakan. Kung si Kristo ang iyong pinagtutulungan.